Isipin natin yung kalalagayan ng marami na may sakit, no? Doon sa kanilang kondisyon ngayon, kasabay ng panalangin ng kanilang paggaling, syempre. So yan po ang essence namin dito po sa DZRH Operation Tulong. Lalong-lalo na yung aking mga humaharap sa ating mga pasyente. Ayan, si MG Abraham. Pagka ito'y nakukuha yung kwento ng mga pasyente, talaga naman, sabi ko, oo, kailangan nating mag-double time manawagan, humingi ng tulong at natutuwa naman tayo dahil kayo po, yung ating mga ginigilon na tagapakinig, no? Sa inyong munting kakayahan, nakapag-share kayo sa pamagitan ng ating GCash account. Maraming salamat po, no? God bless you more. O meron diyan mga muntiman talagang nag-share po sa ating mga kababayang nangangailangan, lalong-lalo na't kung alam niyo po ninyo pag ini-interview natin dito ay talagang kailangan. Di po ba? Kaya maraming salamat po. Thank you Lord sa panibagong buhay. Dahil papasok na naman tayo, dahil bukas ay Sabado, katapusan po ay Sabado, at unang araw ng Pebrero ay Linggo. Ayan, God bless us all. No? Dahil blessed Sunday po yan. Ayan, blessed Sunday. So naway hindi lamang tayo kundi ang buong bansa ang pagpalain po ng poong may kapal. Ayan, sana mabuhay tayo ng masaya. Walang kaaway, walang sakit sa puso, o walang sakit kahit saan. Oo, kaya lang syempre posible yun. Tayo'y tao lang, nagkakasakit din naman. Oo, pero wag dalhin ng sakit. Itayo yan. Sabi nga ng mga manggagamot, itayo nyo yan. Para lang sa ganun, hindi nyo alagaan ang inyong mga sakit. Syempre wag lang yung talagang malalala. Ang kanilang kailangan ay panalangin. So tuloy-tuloy na po tayo. Dahil ang DZRH Operation Tulong ay nagdudugtong din po ng buhay. So antabayanan po ninyo ang ating mga bloodletting, blood donation drive. Dahil dami po tayong mga kababayan ngayon nalapit ay kailangan po ng dugo. So kami po nananawagan, kapag merong mga bloodletting, syempre dun sa lahat po ng mga sumuporta sa amin ng mga nakaraan, maraming salamat. Dami kayang dami kayang walk-in, yung mga nag-jogging dito sa may CCP complex. Abay dumaan at nag-donate po ng dugo. Yun talaga ang healthy. Ikay nagja-jogging, ikay nag-exercise, tas nagdo-donate ka ng dugo. God bless you. Long life to live yan. Hindi, diba? Sabi nga po ng ating mga eksperto, ating mga health expert, maganda po sa atin ang mag-donate ng dugo. Hindi po yun nakakatakot. Unang-una, maganda po yun sa ating kalusugan kung kayo po ay qualified dahil dumadaan naman po yan sa screening. And then after that, sa inyo pong mga natutulungan, 3 buhay po ang inyong nasasagip sa pamagitan po ng isang bag na dugo na inyo pong dinodonate. Baka hindi nyo po alam yun. 3 buhay ang inyong nasasagip dahil nakukuha dyan, EJ, ay 3 blood transfusion para dun sa mga nangangailangan ng dugo. 'Di ba? Kaya nga ang lahat ay ating ini-encourage, sabi ko, magandang kalusugan, pangdugtong ng buhay ang inyo pong dinodonate na dugo. Dahil kasi naman yung qualification naman sa screening po yan nalalaman kung kayo po'y qualified na mag-donate. Siyempre, ang legal age po ng blood donor 18 years old. Pero may mga gusto na po mag-donate as early as 17. Pwede naman po as long as kasama po ninyo ang inyong guardian o ang inyo pong parents. Kailangan po kasi yun Oo, kailangan po may consent, kapag kayo po'y wala pa sa legal age na 18 anyos. Tayo po'y nag-i-invite pagka ganyan. Anyway mga kaibigan, tuloy-tuloy na po tayo. Samahan niyo pa rin po yung lingkod. May binauhan po lamang, syempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanggang 11 o'clock po tayo, tuloy-tuloy. At syempre maraming salamat sa inyo pong patuloy na pagtangkilik sa lahat po ng programa ng DZRH. Thank you very much. Ang amin pong taus-pusong pasasalamat dahil ginawa niyo po ulit kaming number 1 sa mga survey. Salamat po. Salamat ng marami. Ayan. Kaya tayo po tuloy-tuloy na nagsisikap na makatulong din dahil syempre ang DZRH po the longest station, radio station po sa buong Pilipinas. Tuloy-tuloy lang po, hindi lang balita. Oo, hindi lang entertainment, public service din po. Ang ating pong tuloy-tuloy na hatid
At syempre kasama ng napakarami nating mga partners. Alam nyo na yon, lahat po ng mga nagkakawang gawa sa pamamagitan po ng Operation Tulong. Sa inyo po ang pagkilala na yan kung bakit po tayo nananatiling number 1. Thank you very much. At syempre sa lahat ng mga sponsors, sa lahat ng mga advertisers. Ayan, mahaba-haba ho pila namin ng mga advertisers ngayon eh. Maraming salamat po sa pagtitiwala ninyo. O, tuloy-tuloy na muna tayo. Meron kagad tayong mga balita dito pero meron po tayong 73 years old na isa pong lola na ating pong sikaping matulungan taga Olongapo City, no? Pupunta po tayo sa Olongapo City at ating pong sikaping matugunan ang pangailangan po ng isa nating senior, isa nating lola. Mga kaibigan, sandali lamang, ang ICI daw po wala pang hawak na sose ng ilang kandidato, no, sa 2022 elections. Alamin natin ang detalye niyan. Ibabalita sa atin ni RH15 Giselle Ricafort. Giselle? Wala pang hawak ang Independent Commission for Infrastructure na kopya ng Statements of Contribution and Expenditure o SOSE ng ilang kandidato noong 2022 national and local election. Sabi sa DZRH News ni ICI Executive Director Atty. Brian Osaka, hindi pa nila natatanggap ang hiniling na mga dokumento mula sa commission election. Una nang sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na kabilang dito ang SOSE ng 7 senator na bol at ilan din dito yung nakaupo ng senador ngayon. 27 kontratista ng gobyerno ang pinagpaliwanag ng poll body dahil sa di umano campaign contribution sa ilang tumakbo noong May 2022 election. Kabilang ito sa mga sinisilip ng Independent Commission sa gitna ng issue ng malawakang korupsyon sa mga infra project kasama na ang sa flood control. Ipinagbabawal ng Omnibus Election Code ang direkta o hindi direkta na pagbibigay sa partisan political activity ng sino mang may hawak na government contract, maging yung subcontract para sa public works o sa serbisyo. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle. Samantala, MMDA pinaghahanda daw po ang motorista, no, sa 3 buwang road closure. Yan po sa may bahagi ng EDSA North Avenue dahil sa MRT7 project. Alaay, talagang dapat paghandaan yan. RH52 Eniel Parosa. Eniel. Ang mas mabigat na daloy ng traffic sa EDSA maging sa kalapit na bahagi ng Quezon City kaugnayan sa MRT7 project. Inanunsyo ngayong umaga ng MMDA na isasara ang bahagi ng North Avenue patungong West Avenue, maging ang kanto ng West Avenue at EDSA dahil sa itatayong turnback skill girder mula Pebrero hanggang 19 ng Mayo. Epektibo ito sa nabanggit na pangapetsa mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Pero mas matindi itong epekto sa traffic ng 24/7 na road closure sa 2 lane ng EDSA Cubao hanggang Balintawak mula 1 ng Pebrero hanggang Mayo 8 at EDSA Balintawak to Cubao wala naman ng February 15 hanggang 18 ng Mayo. Sabi ni MMDA Chairman Atty. Rolando Artes, hindi magiging minimal ang epekto nito sa traffic. Bukod kasi sa halos permanenteng pagsisara nitong bising bahagi ng EDSA, maapektuhan din ng proyekto itong EDSA Carousel Station sa lugar dahil magiging prioridad yung paglabas ng mga bus wala sa innermost lane, pahalo dito sa may mga private motorists. Pagunitang nakaranas ng napakabigat na daloy ng traffic na nabagit na portion ng EDSA, partikular itong EDSA North, noong ginagawa itong common station ng Metro Rail Transit at Light Rail Transit Line 1. Tiniyak naman ng Department of Transportation sa kanilang bahagi na on target itong plano ng konstruksyon ng MRT7 na planong buksan sa bahagi o first half, unang bahagi ng susunod na taon, 2027. Eniel. Ako sa Eniel Parosa. Yes, sir. Anong gagawin dun sa traffic na mararanasan? Anong mga alternate na paraan? Tama ka din, may traffic management plan na ilalapit ng MMDA. Inuna lang nila itong announcement muna para marinig ng mga motorista at makapaganda. Pero sa mga sunod na oras at araw, ay maglalabas sila ng mga alternative route. In fact, yung kontraktor nitong pinaka-proyekto ay inatasan na ni Chairman Artes na mag-deploy ng kanilang marshal. Of course, may traffic enforcers sa MMDA, katuwang dyan yung Quezon City Government sa bahagi ni Mayor Joy Belmonte, pero hindi yan ng magiging, o hindi sila magiging pinakatoka
Dahil trabaho yan ng kontraktor. Including itong mga signages may kung maaring niya banggitin, yung mga signages na dapat by this time, as early as now, ay dapat nakalatag na dyan sa paligid ng mga gagawing kalsada, maging yung mga alternative route, ay dapat i-expect ng ating mga motorista. Ang problema kanina may doon sa press conference dito sa Pasig City, ang binabanggit ng pinaka-contractor, yung ilan doon sa mga initial na signages na kanilang nailagay ay nananakaw. Pero mukhang maglalagay sila ulit ng panibago sa mga sunod na pagkakataon. Halaga ito sapagkat gaya nitong pang-araw-araw natin nararanasan sa kalye, kahit walang construction dito sa EDSA, traffic kapag rush hour. Kaya mas lalong importante itong balita o anunsyo public service wala sa MMDA sapagkat February to May, may 3 months na isasara itong 2 lanes ng EDSA, Cubao Pamantin hanggang Balintawak at vice versa. Isa doon sa mga pinaka-busy na bahagi niyan ng pangunahing lansangan dito sa Kalakang, Maynila. Antabayanan natin yan, Edniel. Napakahalaga niyan dahil alam mo naman, sabi mo nga, di pa man nangyayari yan, tayo din, nakakaranas tayo pag nadaan dyan ng sobrang traffic di how much more pagka isinara talaga. Tama. So, Tama kailangan. At saka yung at saka ang kapalit naman nito, kung matatapos on time yung MRT 7, ginhawa rin naman sa mga commuter. Kaya sa ngayon, inuna lang ng MMDA yung announcement through media para makapaganda na rin yung ating mga motorista at magkaroon ng awareness. At malamang ay, ang pangako naman ni Chairman Artes ay maglalabas sila ng mas simpleng latag ng alternative routes para hindi masyadong technical para doon sa ating mga kababayan. Baka siguro within this time ilabas na rin yan. Thank you. Wala rito sa lungsod ng Pasig na ngayon, may banggitin ko lamang ay dito tayo sa bahagi ng Ortigas Center. May mga pagkilos tayong nakikita dito sa may compound ng katapat ng gusali ng Energy Regulatory Commission. Kung malala nyo, ay nagpatupad sila nitong panibagong pagpapataw ng bill para doon sa Meralco consumers. Mukhang ito yung ipaprotesta ng grupo o binitanteng grupo ating mga kababayan dito sa tapat ng ERC building sa bahaging ito ng Ortigas, lungsod ng Pasig. Ako pa rin si Edniel Parrosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Nako, kahirap ng buhay, taas na lang ng taas na halaga Samantala, bahay daw ng isang vlogger sa San Pedro, Laguna, ginawang ampunan sinalakay ng DSWD. Bakit? RH5 Val Gonzales. Pinasaramay ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang hindi lisensyadong shelter na ginawang ampunan ng mga palaboy sa Barangay Landayan, San Pedro, Laguna. Ayon sa DSWD, nag-issue na ang ahensya ng suspension of operation sa bahay na ginawang shelter facility ng vlogger na si Benji Perillo, na kilala sa kanyang social media page na Benz TV. Kasama ang opisyales ng DSWD Standards Bureau, City Social Welfare and Development Office ng San Pedro at DSWD Regional Field Office sa Calabar Zone ng talakayin at isailalim sa inspeksyon ang illegal na pasilidad. Kabilang sa inabutan ng mga otoridad ng 12 katao, kabilang ang 2 mga paslit na inaalagaan ng vlogger at ginagawa niyang content sa kanyang mga vlog niya. Paliwanag ng DSWD, maganda ang layunin ni Perillo pero illegal pa rin ang kanyang operasyon dahil hindi ito dumaan sa tamang proseso. Dinala na ngayon ng DSWD sa kanilang pasilidad ng mga nasagip na individual. Ang DSWD ay nagbigay na rin ng tulong technical sa Benz TV hinggil sa proseso at mga kinakailangan para makakuha ng Certificate of Registration at License to Operate. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, RH5 Val Gonzales. Maya-maya standby lang ha. Yun daw 100 barkong pangisda nakadaong sa Navotas Fishport sabay-sabay na papalaot. Bakit? Alamin natin ang detalyan mamaya. Oras natin, 37 minuto makalipas po ang 10:00 ng umaga. DZRH Operation Tulong